po, magandang araw, magandang gabi po, no? Sa lahat ng ating mga manonood dyan. Ayan. Ngayon, tayo ay magpipick a card reading. Ayan. Sa katanungan po, ha? Ano ang mensahe at gabay sa'yo ng ating mga anghel, ng ating love oracle message, okay? Sa iyong buhay, pag-ibig. Yan. Ganda po, ano? Pick a card reading, pili na po kayo. This is a blue stone, red stone, meron din tayong green stone, at ito ang ating, this is an amethyst po. Ayan. So, pili-pili niyo pa kayo, ha? Kung kinakailangan ninyong ipikitang yung mga mata at pakiramdaman niyo pong mabuti ang ating mga baraha, ha? Okay po. So, kung sino man dyan ang nagdanais, yan, pili-pili na kayo. Kung alin po yung para sa inyo. At hihingin natin ang gabay sa Love Message Oracle Cards. Ayan. Sa ating mga angel cards. Okay po. At syempre, kung anong magiging gabay sa inyo ng Messages of Life. Okay. So, pili-pili na po, ha, kung ano po yung sadyang tinitibok ng inyong puso. Ayan. Ulitin ko ang ating blue stone, red stone, green stone, at ang atin pong amethyst. Ito, medyo violet na medyo white. Yan po, ha? Okay. And so, nagtatanong po ng aking singsing, ito po, ay, napansin kasi nila, no? Ito po ay rotating rosary po, yan. Ayan, stainless din po. Tagal na siguro sa akin, mga 10 years na po ito. Ayan, hindi po nagbabago. Okay, and okay po, pili na po kayo, ha? And babasahin na natin isa-isa. Thank you so much. Sige po, pili na. Okay, so ito tayo nagbabalik, ano? Sa mga pumili po sa ating blue stone. Ayan. Ito na po ang inyong reading for today. Tignan natin kung anong buhay pag-ibig. Oh, ang ganda. 10 of Cups. Okay po, ha? Mukhang maganda naman. Sa mga pumili po sa mga una nating ano, ha? Mukhang maganda itong ating mababasa, ha? Sa inyong buhay pag-ibig. Check nga natin po, ha? Kung ano po ang naisabihin sa inyo at gabay para sa pag-iibigang ito, ha? Sa inyong love life. Ayan. Una natin sa mga unang pumili sa ating blue stone. Ayan. Divine Universe, ano po ang mensahe ninyo sa pagmamahalang ito? Maaaring ito po ay ano, ha? Okay naman, no? Maaring sinubok noon ng panahon, pero sa ngayon naging okay na. Happy family. In the 10 of Cups, kasaganahan din po. Sabi rito, jealousies from others may serve as an obstacles to the success of this connection. Sabi po, may selos factor pa rin daw po, ha? So, kailangan tanggalin din ang selos factor para po itong pamilyang ito or itong pagmamahalan na ito ay maging intact po, ha, at hindi magkaroon ng problema. Ganda, ha, gandang gabay lang. Okay, check pa nga natin kung sino man po itong nakaka-resonate dito, ha. Yan nga, selos ang pinagmumula ng inyong pagtatalo. Leave your fears behind. Ayan, no? They're stopping this relationship from blossoming. Sabi po, iwan daw po ang lahat ng mga bagay na nakakaramdam kayo ng takot. Kasi hindi raw po nagmamatured o hindi nagkakaroon ng progress or nagbo-blossom ang relationship na ito, ha? So kung ano man po yung takot na nararamdaman, siguro marami kayong nababalitaan tungkol sa mga paghihiwalayang ganyan, ano? Huwag niyo pong pakaisipin. Maaaring hindi man sa inyo mangyari kasi maganda nga, 10 of Cups. Yun nga lang, syempre pagka nag-overthink tayo, ha, naiisip natin, paano kaya kung sa akin mangyari yun, mga ganun bagay, yan. So, ayan, ha. Ayan, salamat po pala sa nagpa-reading sa akin kaninang umaga, ha. May mga nagpa-reading sa atin. Ayan, kung gusto niyo po ng private reading, hanggang mamayang gabi po, ha, pwede po tayo mag-reading. Okay po, titignan ko lang kasi baka hindi kami makapunta ng Quiapo kasi po umuulan-ulan na sa hapon. Ang hirap na pong sumakay. Ayan. Pero kailangan, pagka po first week, pero kailangan talaga yun, nandoon po talaga ako. Kasi first Friday po pala, sorry. First Friday po, ayan. Dapat po nandoon talaga ako.
So, next week, asahan nyo nandiyan tayo, ha? Hindi tayo pwedeng umabsent. Ayan, yung mga inaalagaan ko po ng dasal. Ayan, yan, dadala ko po sila doon yan, lalong-lalo na pag first week. Okay po, ano pa kaya ang ilalabas? So, yun po yung mga dapat ninyong ano, ha? Kung sino man ang pumili nitong ating bluestone, ha? Yan po yung mga dapat ninyong iwasan. Ito, oh, binibigay niya sa iyo ng ating love oracle messages, ha? Yan po, oh. Yung mga, ano ha, selos-selos, yan yung takot daw po. And, oh, eto nakasasabi ko pa lang, nag-overthinking. Lagi po nag-iisip ng mga negativity sa, ano, isip. Baka ano nga, yung mga sinasabi, paano kaya pag nangyari ito sa amin, ganito, ganyan. O, alisin nyo raw po. Di ba? Na sabi nga rito, scenarios in your head is creating issue which weren't there at first. O, tama nga naman. So, minsan ano, wala pa, hindi pa nangyayari. Nasa isip mo pa lang, pero inaaway mo na yung kapartner mo. O, which is hindi naman po siya healthy. So, yun pa yung mga dapat iwasan, ha? Kasi naman ang pumili nito. And deception. Someone is wearing a mask in their relationship. Sabi rito, meron daw pong nagwe-wear ng mask, ha? So, ibig sabihin, meron isang taong nagpapanggap lang sa inyong dalawa. O, check nyo po yan, ha? Baka mamaya, merong hindi naman masaya, no? So, kailangan mag-usap po, ha? Kausapin, mag-usap ng maayos. Okay, mag-usap po kayo ng maayos, ha? Pero maganda at magiging maayos naman yun. Siguro nga lang, mga nakararang panahon na doon, nagkaroon ng problema sa relationship na ito at naayos naman, ayan. Ngayon nga lang, yung isa siguro sa inyo na nagawa ng nasaktan, hindi makapag move on. Kumbaga, laging iniisip na lang, ano, ang mga past. Be optimistic. Keep in mind that you create your reality. You can attract love with a negative mindset. O, tama. Ang isa po talaga dito, masyadong negative, ha? So, maging optimistic daw po. Iwasan na yung pag-iisip ng mga negative. Alam niyo bang negativity attracts negativity po. Kung laging negative yung nasa isip nyo, yan at yan yung mangyayari. So, positive lang po, ha? Positive. Para ito, kasi maganda naman yung promise nitong relationship ninyo. And for the family, magiging maayos. 10 of Cups. Ayan, Isa lucky card po yan, ha? Lucky card po yan. Sa ating white tarot card. Yun lang ang dapat mga iwasan po, ha? Selos-selos and overthinking. Letting go. If someone leave you confused more than comforted, you need to resist their access to you. Let go na po. Kung meron man nasaktan kanya before, nakasakit sa inyo dati, no? I-let go na po, ha? Alisin na daw po yung mga pagdududa, ha? Yung mga bagay-bagay na hanggang ngayon hinahawakan nyo pa, no? Alisin na raw po yan. Lalo na kung nakikita nyo naman nagbago na, ha? Pagbigyan nyo po, bigyan nyo po ng chances. Okay po. Dito naman tayo sa ating angel card kung anong magiging payo sa inyo, ha? Ng ating mga anghel. Ayan. Ito yung mga bago kong cards, no? Meron pa akong isa, kaya lang hindi pa dumarating. Sana maging maganda rin siya. Okay. Meron akong ni reading dito kahapon naman kung nanonood si ma'am. Parehas kami nagulat kasi first time ko itong ginamit po kasi bago nga siya sa private reading. Tapos, nawalan po pala siya ng anak, nawala ang kanyang anak sa makabilang buhay niya. Tapos, yun yata yung ito yung huling card na binunot ko, no? And, ito na yung pinaka-last na basa ko sa kanya. And, nagulat ako dahil ang nabasa ko rito ay mensahe ng namayapa na para sa kanya. Pares po kaming nagulat at pares kaming kinalabutan kasi yun din pala, yung nasa sa isip niya na kung ano yung gusto sabihin ng anak niya. Hindi niya lang sinabi sa akin, pero kasi nga ako, hindi naman ako nagtatanong. Sabi ko nga sa inyo, no? Wala po akong tinatanong. Iniintay ko lang na kung anong ilabas ng baraha at kayo yung magko-confirm. Ganun po yung style ko sa private reading, ha? Kaya po, halos talagang nagtataka yung lahat kung paano kung na-absorb po, ha? At nakukuha ko yung lahat ng mga nangyari. Ako rin po nagugulat, kasi wala po akong alam sa mga buhay ninyo dahil hindi po talaga ako nagtatanong ng ganyan. Kung ano lang po ilalabas ng baraha. So, ayun na nga po. At alam niyo po ba, ang nakalagay doon ay
Message from your deceased loved one. Ayan, pinadala ng isang anghel. Ang sabi nga po dito po sa card na to ha, huwag na raw po siyang pakaisipin. Nasa mabuti na siyang kalagayan at mahal na mahal niya daw po ang kanyang inay. Oh, ano ba yun? Talagang ako mismo kinalubutan. Dahil yun pala ang nasa isip ni Madam, siya rin lumabas po dito sa card ha. Okay, and eto na po ha. Oh, this is from Angel Celeste. Sabi niya, a happy move to a new home or a place of employment is in the works. This is a movement will usher in a positive new energy. Oh, maari po palang lilipat din kayo ng bahay. Ayan, lilipat sa ibang lugar. Kung sa'yo naman ito ha. Hindi naman po itong nandito sa relationship na ito. Oh. At magiging maayos na rin daw po. And magkakaroon ng positive energy. So kung feel ninyo na kung nasaan kayo ngayon puro negative energy na nasa sa loob ng bahay ayan, mag-isip-isip na raw po kayo lumipat ha. Omega. Wow, Angel Omega oh. Ang galing, parang horse. Sabi ko sa inyo, hindi ko pa nakita itong lahat tong baraha na ito ha. So, nasusurprise ako sa mga nilalabas niya. Sabi niya, victory you desire is coming to fruition. Keep up the good work. Oh, sabi ko sa inyo So, ito, kung sino naman yung pumili po dito sa atin, blue stone. Ayun ang mga binigay sa inyo ng ating, mga angels. Oh, kung kailangan magbago ng trabaho po, o gawin. Kung kailangan magbago ng bahay, ayan. Kung nararamdaman niyo negative energy ang bahay, ayan. Pwede raw kayong maglipat at magiging positive na yung energy na inyong mararamdaman. And victory na naiisip mo at malalampasan ninyo, ayan. Parating na. And ang financial stability, parating na rin po. Kaya tayo nag-cups oh. Okay po. Yung mga negativity lang po, yun yung nakakasira dito ha. Samahan na to, yung negativity. Okay po, ba't kinuha ko na agad? Meron pa po palang isa. Okay, so ngayon, ninin natin ang mensahe mula dito sa ating messages of life ha. O ano po yung gabay para sa inyo. Meron lang po talagang isa sa inyo, sobrang mag-isip ng mga negative factor ha. Nag-overthink, yun yung pinag-uumpisa ng gulo, pinag-uumpisa ng away. Maari pong nasaktan na kayo before, pinatawad din nyo. Kaya lang, hindi kayo makamove on. Okay. So, yung negative factor at negative energy nandiyan pa rin po ha. Namamahay po sa bahay ninyo. Ayan. Nire-recommend ko po ang tourmaline ha. Kung gusto po ninyo, order po kayo sa akin ha. Tourmaline po. Ayan. Kailangan nyo po yun para kung ano man yung negative energy na nandiyan po, ma-reverse. Maging positive energy. Okay. Bigyan nyo po kami messages of life. Kung ano po ang mensahe ninyo para sa kanila. Para sa pumili ng ating stone. Blue stone. Okay. And muli po, nagpapasalamat ako sa mga bumibili ng ating mga bracelet. Oh, progress. Same thing. Puro paglago. Each day, as I recognize the divine within me, I progress further along the path of my spirit. Today, I respect my needs, observe what happens within, and do my best to maintain a positive attitude. Oh, see? Positivity po ha. So tanggalin ang mga negative sa inyong mga pag-iisip. Ayan, sa everyday life natin, mas magandang baunin natin yung pagiging positive natin. Okay po, God's opinion of me is the only opinions that matter. So, huwag niyo po lang isipin kung ano po yung mga nakararaan ha. I-let go na po yan para makapasok na yung mga bagong opportunity para sa inyo ha. Kung ano man yung nangyari sa past, iwan na po yan. And magiging maayos po ang pamilya. Oh. Okay? And pati yung financial po, mahahatak ninyo papasok. Okay? Thank you so much po. Yun ang pumili ng ating blue stone. Okay? Susunod na ang ating red stone. Okay? Hello po ulit. So, ito naman, para pumili sa ating pumili ng ating red stone. So, i-check na natin. Meron tayong 9 of swords. Oh, meron pa rin hanggang ngayon po nasasaktan dito. So sa gabi, minsan naaalala pa rin mga pangyayari. Tignan nga natin kung ano pong mensahe ng love message oracle cards para sa inyo, no? Pwede rin pala natin itong masabi na
kung ano yung maaari mong dapat iwasan po ha. O mga dapat mong gawin para maayos ang inyong pagsasama. Okay. Ito po, dalawa sa ilalim. Be honest. Okay. So, sa nakakaranas ngayon po na siguro hindi kayo nag-uusap, kaya ganyan ang pakiramdam. Be honest daw po and have a heart-to-heart conversation. Sabi niyo, it is necessary, it is safe for you to talk about your feelings. So, sabihin niyo raw po, yung nararamdaman ninyo ha. Lalo na kung hindi kayo nakakapagkaroon ng pag-uusap na heart-to-heart, mag-heart-to-heart talk daw po. And then, unrequited feelings, sabi niya. There is not enough love to keep their relationship going in a healthy way. So, yun na nga po. Kapag kayong lagi na lang nagtatalo rin naman, laging nagkakaroon ng misunderstanding. So, hindi na siya nagiging healthy. So, kailangan na nga naman po pag-usapan po, ha? Yan po ang mga gabay, ha? Kung sino naman itong pumili ng ating redstone, ayan. At nandito ka sa ganitong situationship po, ha? Na feeling ko mayroong problema, no? Or may pinagdadaanan ng relasyon ito ngayon. So, maaaring hindi nag-uusap, ayan. Maaaring yung isa ay naka-block ka at hindi nagkakaroon ng pag-uusap. So, i-check niyo po, ayan. Kailangan ito po gumawa kayo ng way para makapag-usap kayo na maayos. Okay po, kasi nagiging burden na siya sa'yo po. Hindi kayo mapagkatulog sa gabi, nagigising kayo. Ayan. Kaya lang, ang problema ko dito sa ating mga bagong card po, sa sobrang dikit-dikit nila, ang bagal po mag-flip. So, siguro pag wala talaga, kukuha tayo sa bottom, ha? Ayan, kuha na lang tayo sa bottom of the deck. Oh, reconciliation. See? Someone from your past is or will be returning soon. Oh, so dito, this is a past person. Ayan, kaya ganun. Lagi mo pa rin naiisip. Okay po, so sa relationship na to is ang naiisip niyo yung past person niyo. So ito po, sinabi niya magbabalik po ha. And magkakaroon ng reconciliation and magkakaroon kayo ng heart to heart talk. Okay po? And yung mga unrequited feelings po ha. So sinabi nga there is not enough love. So sana pa magkaroon ng enough na pag-ibig ha para pa mabuhay muli kung sino man tong nasa past relationship ha. Kung kayo man ang pumili nito, no? Na talagang umaasa pa rin kayo sa past relationship na ito, no? Okay po. Check pa nga natin. Ayan, sa mga tatanong po pala, no, bakit, nasa bahay po ako nagko-work, ayan, work from home po ako. Pinayagan ng kumpanya na sa bahay niya lamang ako magtrabaho, ayan. Kasi alam nyo na, ang inyong stick taro, meron may edad-edad na rin. So, ayan po, sa bahay ako nag-work. Pinayagan naman tayo ng ating kumpanya. At inuwi ko na ang aking mga computer dito. Matagal na po. Sa mga nagtatanong, nagko-comment. March pa po yata nung nag-start ako mag-work from home. Ayan. So, sana nga, forever work from home na. Para mahirap po kasi mag-travel din. And syempre, ito nga ang ating pagre-reading. Ayan. Ginagawa ko sa YouTube kasi natutuwa ako. Marami pong nakaka-resonate ha. Ayan. Doon po sa mga nag-chat sa akin, humihingi po ng tulong. Pasensya na po kayo, wala pa po kaming sahod dito sa po. Hindi pa po kami sumasahod dito sa YouTube kung alam niyo lang po. And yun nga po, marami tayong sinusuporta ang aso at pusa. Ayan, kaya tayo nagbebenta-benta rin ng ating mga bracelet dito, no? And bukod pa nga po doon, may sarili na rin tayong maintenance. Alam niyo naman, pag may edad na. And boundaries. You need to teach people how to treat you by being clear on what you will won't allow. Sa susunod daw po na kung magkakaroon man ulit ng reconciliation sa inyong past person. So, iset niyo na yung boundaries. Okay po. Kung kayo nasasaktan sa isang bagay, isang ganito, ganon-ganon, sabihin niyo po sa kanya. Okay po. Para hindi na kayo nagkakaroon ng magkakaroon ng problema. Kung sakali man na siya ay magbabalik at kayo nagkakaroon ng take 2 or part 2. Mag-set na raw po ng boundaries. Okay. Okay din po yun para sa akin. Para, alam niyo yun, hindi lahat-lahat naka-open sa inyo. Kasi mas mahirap, mas masakit ulit pag nasaktan kayo ulit. Ito, dalawa na ito. Engagement. See? So, maaaring sa pagbabalik ng taong ito, magkakaroon na ng engagement po. Ibig sabihin, kayo talaga itinadhana po. Reconciliation.
O, distance, the separation you are experiencing is necessary to help the relationship grow. O, kaya naman pala. Okay po, kaya kayo naghiwalay kasi kinakailangan daw nga pong matuto ang bawat isa po sa inyo, ha? Matuto po sa kung ano man. Ito, tignan naman natin kung anong mensahe ng anghel po. Ng mga anghel sa inyong relationship na ito, ha? Ito siguro yung mga naghiwalay lang mga 1 buwan, 3 buwan, ganyan, hindi pa inaabot ng taon. Maaari din siguro yung mga taon and maaaring magkakausap na, magkakabalikan ha. Kasi naman po yung may relationship na ito. Tapos ayan nga, nagkaroon ng pakiramdam ng hindi pagkakatulog, umiiyak sa gabi, 9 of Swords. Ayan. Tignan natin, ano po ang mensahe ninyo? Mga anghel, bigyan niyo po ng mensahe itong magkarelasyon na po na ito, ha? Ito yung sinasabi ko sa inyo, talaga ang dikit-dikit. Ayun. Ito po. Uy, si Archangel Gabriel. Ano nga? You have an important life purpose involving communication and the arts. Please don't allow insecurities to hold you back. I will help you. Tignan nyo nga, guided by Archangel Gabriel po ang nagbabantay sa inyong dalawa sa relationship na ito. In communication po talaga ang kailangan sa ngayon. Maaring, oo nga, tama nga naman. Kasi nga, kung ito ay taong past person ninyo, kailangan talaga ng communication po para magkaayos. So, maaaring magbabalik na nga yung isa at yung isa pa yung kukontak sa inyo or pwedeng kayo naman. And then, Angel Adriana, sabi niya, I am leading you toward the answer to your prayers. Please listen to and follow the steps. I am communicating through your intuition, thoughts, and dreams. Sabi daw po, ginagabayan din niya kayo and sinasabi niya kung paano po at ano yung dapat ninyong gawin. So, sumunod daw po kayo, ha? Kung sa panaginip ninyo, napapaginipan nyo na kayo yung nakikipag-reach out po, ha. Ayan, sumunod daw po kayo. So, i-reach out nyo yung tao, ha. Lalo na kung nagkasakitan kayo noon, and pakiramdam ninyo, kayo yung nakasakit po, ha. Ayan, so pwede naman kayo mag-unang mag-move po, ayan. And iwan na yung mga dito, pride po, ha. Ito, tingnan natin kung ano ibibigay sa inyo na messages of life. Ayan, ang ganda ng ating mga ngayon, ha. Pick a card reading. Mga gabay sa inyong buhay, pag-ibig. Yun ang title natin, ha. Okay, mga gabay sa inyong buhay, pag-ibig. Pick a card reading, ha. Ano kaya yun sa inyo? Ganun, ito na po. Tignan nyo, nag-flip talaga, ha. My creative power. I recognize the creative power of my thoughts. I know that I can use them to build or to destroy. Tama nga naman. Today, I choose to use my thoughts to create a universe filled with joy and harmony. I will maintain a positive attitude. I have the power to create love and peace. See? So, ikaw po talaga, ikaw ang magdedesisyon kung gusto mo pang maayos ang relationship na ito, from the past person. See? So, kayo po, kasi nga kayo nga po ay, kayo ang mismo magko-communicate, kayo yung gagawa ng paraan, kung paano niyo maayos, ha? Through communication. Kaya pala, sabi ng mga anghel ninyo, sa panaginip, ha, kung nakakapanaginip kayo, at kayo ay ginaguide, sumunod daw po, ha, kung gusto niyo talagang maayos. And also si Angel Gabriel, tutulungan daw po kayo para maayos at maibalik ang communication nito. Okay, ang ganda po, ha. Ito yung pumili ng ating redstone. Ayan. Baka magkamali na naman tayo ng sinasabi dito. Okay po, yan ang pumili ng ating redstone. Sana nagustuhan ninyo ang inyong reading, ha. Okay, and pasunod na ang ating green stone, ayan, or jade stone. Okay po, ayan. Thank you so much sa pumili ng ating redstone. Okay, and tayo ay nagbabalik sa pumili naman ng ating jade or green stone. Ayan. Ito po ang reading sa inyong buhay, pag-ibig. The lovers. Alam niyo naman, the lovers, pwedeng yan, ha, soulmate. Okay, check nga natin,
Okay, check natin. Ano pong inyong gabay sa buhay pag-ibig ng mga The Lovers? Ayan, bigyan niyo po kami. Ano po ang inyong, ayun, nag-flip talaga. Stay optimistic. Same thing, maging positive thinking and faith will bring romance into your life. Oh, maging optimistic daw po ha, sa mga single-single pa dyan, na wala pang kapartner ha. Optimistic and magkakaroon at darating na raw po yung para sa inyo. Let go of the need to control. Allow the situation to unfold naturally. O wag daw pong pipilitin, ha. Wag daw po pipilitin ng isang bagay kasi kung mangyayari, mangyayari at mangyayari, ha. At eto, dalawa sila. Time apart from your partner is on the horizon. O, yung iba naman sa inyo kung sino ang pumili nito, ha, magkakaroon ng separation. So, maaring separation as in separation lang naman, literal. Ayan, maaaring mag-a-abroad yung isa or magtatrabaho sa ibang lugar po, ha. Okay, so check nyo na lang yan. Ayan. Medyo kumatay ang ating lalamunan. Nag-ulam ako ng hipon. Bakit kaya? Wala naman akong hika. Okay po, 3 pirasong hipon lang naman dahil bawal sa atin. Ang medyo maraming hipon, kaya 3 lang. So, ito no, sa separation, maaaring magkakaroon ng literal lang. Maaaring magtatrabaho lang, no? For a meantime, mga 6 months, ganyan. Maaari ha, yung iba yung isa ay ang tawag dito, offeran ng trabaho sa abroad, ganyan, or kahit sa ibang lugar. And then take a leap of faith. Only when you're willing to step out of your comfort zone will reap great rewards. Yung mga single pa naman na pumili dito ha. At sabi nga nila, take a leap of faith. So makipagkilala rin. Okay po? Step out of your comfort zone. So, ayun, labas-labas din tayo pag minsan po ha. Pag merong invitation sa mga parties, ayan. Accept mo rin, maaaring doon mo na makita ang iyong the lovers mo, yung soulmate po ha. Okay, kung sino man itong pumili sa buhay pag-ibig nitong ating jade stone or ating green stone. Same thing po ha, set na lang boundaries. Yan. So, maganda nga naman, unang kakilala pa lang, iset mo na yung boundaries kung hanggang saan lamang para hindi kayo naaabuso, mga emotional abuse po, ha. Okay. Boundaries agad, kakilala. Pero siguro dun din ito sa mga nasa in a relationship na, yan. Pwede mag-set na ng boundaries, okay? And then, open yourself to others. O, kasasabi pa lang, aside dun sa take leap of faith, open yourself to others. This is how you create new friendship and attract a love relationship. So, maaari yung iba rito, nasa single situation ha, kung sino man pumili ng ating jade stone. And kung single-single kayo, ayun na nga, be open and magkaroon ng communication sa ibang tao. And doon yun na makikilala ang inyong po ha. Ayan magiging makakatuluyan ninyo sa buhay. Magiging soulmate. So, malapit na. Okay po. Kung wala pa man dyan sila sa inyo or kung nandiyan na sa inyo. Ha? Check natin kung anong mensahe ng ating mga anghel. Ayan. So, maaaring parating pa lamang itong the lovers, sa mga single na pumili dyan. And doon naman sa mga taken na, kailangan maging open daw kayo sa isa't isa po, ha? At kasi nga, baka iyan na ang inyong soulmate. Tapos nagtatago pa kay mga secret-secret niyan. Yun ang mahirap po ha. Magiging cause ng pag-aaway, magiging cause pa ng paghiwalay. So maging open po ha. Maging open sa isa't isa. Okay. And ano kayang mensahe ng ating mga anghel? Ayan, ayun. Talaga nag-flip yun ha. Nakita niyo naman. And Isaiah, it's good time to give birth to a new ideas and situation in your life. I am watching over you, guiding you, and protecting you during these changes. See? So, maaaring magkaroon ng changes nga sa mga single na pumili ng ating greenstone. Magkakaroon na ng pagbabago sa inyong buhay kasi nga makikilala niyo na siya. Huwag ka raw pong matakot kasi you are also being guided by an angel. Binabantayan kayo ng mga anghel, ha? Si Angel Francesca. What do you desire right now? Tinatanong kayo. Visualize it and it will come about. Negativity will block your progress. Sa mga nag-iisip na naman ng negative thoughts dyan ha, tanggalin daw po. Maaaring magkaroon ng bagong kakilala tapos negative yung thinking. Yun nga, yung sinasabi ni Angel Francesca.
And kung ano po yung minamanifest mo, i-visualize mo raw po, ha? So, yun nga, yung pag-visualize, sabi niya, parang nagde-daydream ka na, ay, ito yung mangyayari. And, syempre, yun ang i-attract ng divine universe para sa iyo, no? Okay, sabi ko nga sa inyo, humiling tayo. At ibibigay naman ng Panginoon nating Diyos, ang kahilingan na yan. Lalong-lalo na kung makaramdaman nila at malalaman man nila na magiging okay po sa inyo, ha? Para sa inyo. Okay? Yan. So, siguro dito sa ating The Lovers, maraming single dyan na pumili. Ayan. Kasi magkakaroon na ng changes sa buhay, oh. And, i-guide pa kayo ng anghel ninyo. Kasi naman yung mga pumili, ha? Just doon naman sa mga taken na, no, maaaring magbuntis na. Mga dyan. Ito, kusang nag-flip. Openness. Oh, I know that when one door closes, another opens. Oh, today I trust the universe, I trust myself, and I trust life. No matter what has gone before, I have faith that something better is on its way. Oh, kita nyo nga. Sabi ko na nga, be. So, dito siguro, dito sa ating greenstone or jade, ito yung mga single, ha, na pumili. Mga galing sa mga past relationship na hindi naging maganda. So, kaya kailangan maging open din po kayo ulit, ha. Buksan muli ang puso, magmahal ulit. Okay po. And, matuto ulit magtiwala po, okay? Para lokohin kayo ulit. Joke lang po yan, ha. Siyempre, yung pagtitiwala, siyempre kailangan ibibigay nyo na yan. Kaya nga sabi niya, set your boundaries po, ha. So, maaaring magtiwala tayo, pero syempre kailangan may boundaries pa rin. Hindi lahat-lahat, no? So, by this time, kailangan i-balance na, pati puso at pag-iisip, ha? Kung sino man ang pumili ng ating jade stone. Ayan. And susunod na ang ating amethyst. Ayan. Salamat po sa lahat ng pumili ng jade stone. Okay. And ito naman ang pumili ng amethyst, no? Or ang ating medyo violet and bluish stone. Ayan. Kung nakikita, hindi, mas more on violet nga siya. Ayan. Ito yung ating tinatawag na light amethyst. Check nga po natin. Oh! Nagulat ako doon, ha? Hindi ko siya in-expect. So, this is a Three of Swords. Kasi naman dyan ang dinala. Alam niyo na yan. Third party situation. So, i-check nga natin. Maaaring, yung last pa talaga yung pinaka sa pakiramdam ko po. Anong tawag namin doon? Pinakamadugo. Ganun, Or, pinakamasakit. Kung sino naman ang nadala dyan sa third party, ha? Maaaring kayo pumili nito at ito ay para sa inyo. Or kung hindi pa naman, maaaring maganap po, ha? Or nangyayari na. So, i-check natin. Distance. The separation you are experiencing is necessary to help you, to help the relationship grow. Oh. So, nagkaroon na ng paghihiwalayan para daw po mag-grow ang relationship. Ewan ko lang, kung sino man itong siguro maaari makapagpatawad kayo, maaari din hindi. Okay po. So, yung iba sa inyo, dahil talagang sobrang mahal, kahit na nga nagkaroon ng third party, niloko, mapapatawad pa rin. Sabi dito, they are the one you have already met the romantic partner you seek. So, maaring siya na nga din, siya na ang inyong tawag dito, ka-partner. Kaya lang, ito nga, dinala kayo sa third party situation. Yun nga ang sinabi ko kanina, Maaaring mapatawad, maaari din hindi. Siguro yung mga tao nagpapatawad talagang sobrang mahal nila. Kaya kahit siguro niloko, tatanggapin at tatanggapin pa rin. Yun yung sinasabing they are the one. Diba? Malay naman natin sa pagpapatawad na maibibigay, magbabago, ang taong ito. Beware of codependency. Addictive behaviors are affecting your romantic life. Yan. So, yung daw po, mga pag-uugali nga, na maaring yung iba naman sa inyo, ito, nag-iisip na iwanan na tong taong ito. Kaya lang, paano? Yung iba sa inyo, dependent na sa kanya. Kumbaga, lagi na lang sinasabi, paano po, hindi na ako makakapag-isip ng maayos kung wala siya sa tabi ko. Hindi ako makakaganito, gano'n, kung wala siya. So, naging dependent na. So, sabi po rito, be aware. Okay po, beware. Diba? So, hindi natin tayo maging depende yung nararamdaman natin sa isang tao, Yung buhay natin po, sa sarili lang natin yan. Hindi natin pwedeng idepende sa ibang tao. Kaya sabi ko sa inyo, madugo itong huli, Three of Swords, Maaari kasi meron nakapagpatawad, maaari meron din hindi, Maaring merong hindi makamove on kasi nakadepende na yung buhay dito sa taong ito nga. Kahit nakasakit na,
Have faith. The angels are working behind the scene to make this relationship flourish. Oh. So, yung iba na umaasa pa ha na maayos, have faith daw po. So, case to case basis tayo ha. Case to case. Okay yan. Case to case basis po ha. Maaaring ang iba ay magpapatawad. Sinabi ko nga, maaaring ang iba ay hindi at tuluyan ang iiwan. Okay po. O maaaring yung iba nakapagpatawad na. Maaaring yung iba naman ay nag-move on na. Okay. So, ayan. Siyempre, kung nakapagpatawad na kayo, magkaroon tayo ng paniniwala sa Diyos na maaayos ulit itong relasyon na ito, ha? Yung para sa inyo ay meron pang second chances itong relationship na ito. Okay. Ang ano naman po, lalo na kung makikita nyo naman nagsisisi na yung tao, kung di na lang kayo sa third party situation, siguro pwede nyo naman bigyan ng chance. Ayan. Lalo na kung mahal niyo, ha? Okay po. Ang bigat din nga. Ayun. Be optimistic. Alisin na po yung negativity ha. Maging positive na po. Yan. Maaaring yung iba kasi yan, nakapagpatawad. Gagaya doon sa kanina, no? Pero iniisip pa rin lagi, nagawang kasalanan. So, ayun po ha. Maging positive. Para maging maayos na po ito ha. Itong pagsasama na ito. Positivity po ang kailangan. Okay? Kung sino man ang pumili ng ating amethyst stone, yan, ang ating medyo violet. Oh, and of course, reconciliation. Ito po ay kung gusto niyo pang maayos, Ito kung dinala kayo sa third party, Kung sa ngayon nangyayari yan po ang inyong gabay. Makipag-reconcile ka daw po kung gusto niyo pang maayos po, ha? Kung gusto niyo mabalik, kung gusto niyo magkaroon ng part 2, yun nga lang, ang sakit na yan, hindi na po maaalis sa ngayon. Maaring matanggal man yan, pero maghilom man yan, matagal na panahon po, ha? Matatagalan bago yan maghilom. Depende na rin kung paano yung progress ninyo ha, kung paano yung tatanggapin po. Ayan. Magiging masakit pero kailangan nga po maghilom ha. Okay, tignan natin po ha. Ang mensahe ng mga anghel. Ayan. Ano po ang mensahe ng mga anghel sa inyo? Ano po ang mensahe ninyo sa relasyong ito? Mga anghel, mga angels of the universe, ano po ang mensahe nila? Ayan. Talaga ang ano po siya, masyado pa silang madidikit at ayun, halos ayaw nila maghiwa-hiwalay. And this is the Angel Sonia. Ito yung card na bunot ko nung gabi, no? And kung meron man sa inyo, na nawala ng mahal sa buhay, ito ang mensahe para sa inyo, ha? Dala ng Angel Sonia. Kung meron man ha, mga anak, magulang, lolo, lola, sabi niya, at lagi niyo pa rin naiisip, I am happy and at peace and I love you very much. Please don't worry about me. Oh. Yan. Kung ngayon meron kayong mga naiisip na tao na sa kabilang buhay na lately ha. Ayan, yan po ang mensahe ng ating Angel Sonia. Pinadala po para sa inyo ng inyong mga namayapa na. Ayan, wag na daw po silang alalahanin at sila ay nasa maayos ng kalagayan. Ayan. Ang ganda, Ang ganda ng ganung mensahe. Kung sino pong pumili ng amethyst stone, pinaka-last stone, ayan. May mensahe sa inyo yung mga namayapa ninyong kamag-anak, ha? Okay po. Tingnan nyo na lang, pakiramdaman ninyo kasi yung laging naiisip, napapanaginipan yan. Yan po ang mensahe sa inyo, ha? Comment down below po. Yan, kung meron kayong mga naiisip na ganun tao. Okay, bigay mo pa nga po sa amin. Bigay mo pa po sa amin. Kung ano pa po ang mensahe po. Ha? Ayan, pasensya na po kayo sa ingay na naririnig. Ayan, umaga po kasi. Medyo nasa labas ng mga aso. Ha? And then this is a mystic. Sabi po, keep charging ahead and don't take no for an answer. Expect miraculous solution to appear. Oh, tignan nyo, magkakaroon ng solusyon ang relationship na ito and magiging miraculous daw po. Oo nga naman po, magiging maayos siya. And syempre guided by God, magiging maayos po ang relationship na ito. Syempre po, miraculously, sabi niya, miraculously. Syempre, milagro ang mangyayari kapag ka naayos at magbabago ang taong iyon, Okay po. And then, tignan natin ang messages of life. Kung ano po magiging gabay na. Okay. Ano kaya magiging gabay? Pasensya na po sa ingay na naririnig ha. Maingay ang aming mga aso. Ayan. Baka may tao sa labas.
na kanilang nararamdaman. Pasensya na po ulit. Ayan. Pasensya na po ulit ha, sa mga nakakarinig ng ingay ng mga aso. And ito po ang inyong gabay. I discover who I am. Sabi niya, oh. Today I discover the riches that lies within me. I acknowledge my true self. I see myself as an unlimited being and a marvel at the beauty of my life. Oh. Ano't ano man daw po ang mangyari, unahin ang ating sarili ha. Okay po, yung sarili, ang pinaka-importante. Siyempre kung ito ay nagaganap pa lamang ngayon, sobrang sakit ang nararanasan ng mga tao ito, no? Na dinala sa third party situation. Okay po. And yun na nga, iniiwan sa inyo ng ating mga anghel na kayo pa rin na magdedesisyon kung itutuloy ninyo ang relasyon na ito. Patatawarin nyo ba? Iyan. Kung magkakaroon ng pagpapatawad, magkakaroon, ayun daw po isang magiging isang malaking miracle ano, at maayos naman kasi guided by an angel po. Kung magpapatawad kayo ha. Okay po, so yan ang ating mga readings, ating pick a card reading. Pasensya na kayo sa mga nag-ingay ha, ng mga aso namin kasi medyo maaga pa ngayon. Siguro alauna pa lang ngayon, 1 AM ng hapon. Ano? Matatapos lang nating mag-reading kayo ng umaga and ayan, nagluto tayo. And ngayon, ito nga gumawa tayo ng ating reading. Ano? And sa gusto pa pong order ng ating mga bracelet. Ito po ha, ang ating rose quartz. Kung magkakaroon tayo ng problema sa buhay pag-ibig, ayan, piliin ninyo ang rose quartz para po maayos. And hindi lang siya sa buhay pag-ibig ha, for good luck din po siya. Ayan, so ayan, 2-in-1 na rin siya, no? And dito rin para sa ating financial stability, no? Kung nakikita niyo nagliliwanag at parang umiilaw, nag-glow ang ating citrine bracelet, tinatawag niya po kayo para po siya sa inyo. Ayan, ibig sabihin po kailangan niya siya sa buhay niyo, no? Ayan. And syempre po, itong ating amethyst, ayan, for good luck and good health naman. Kung sino man na nakakaramdam ng hindi maganda-ganda pakiramdam dyan, or yung palagi may nararamdaman kayo sakit ng ulo, mga ganyan. And pampalakas din po ito ng intuition ha, para sa mga pakiramdam. And yung tourmaline natin, meron pa rin po. Ayan, thank you so much po sa panonood. And sa lahat po na may gusto ng ating bracelet po ha, reach out na lang po ako sa ating Facebook page, Mystic Tarot. And sa gusto po ng free reading, hanggang mamayang gabi po, pwede tayong mag-free reading. Salamat po ulit and have a great day po. Stay safe po. Bye-bye po sa inyong lahat.